Mga kapatid, tayo tumayo at tayo mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah, dumating na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Pupurihin ka namin, paglilingkuran ka namin, kasama namin ang aming mga mahal sa buhay. Ama, patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At sa aming pagsambang ito, sana tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo ang bawat sambahayan. Dalawin mo kami sa aming pagsamba. Kami makatanggap ng iyong masaganang biyaya. Ama, dinadalangin din namin sa iyo ang mga aking kapatid na sa mabibigat na karamdaman. Ang aming mga kapatid na may sakit na nahahadlangan sa aming pagsamba. Ama naming Diyos, pagalingin mo sana sila. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. At pagtungan mo pa ang aming buhay. Kung maaari, Ama, hanggang sa pagdating ng iyong bugtong na anak. Kami makikinig ng iyong banal na salita sa oras na ito. Hinihingi naming basbasan at tulungan ang iyong kakasangkapaning kapatid namin. Ibuhos mo sana ang iyong masaganang biyaya sa kanyang pagtuturo. Sumalabit ka sa kanya, o tumahan ka sa kanyang puso at kanyang isipan upang matanggap namin ang iyong mensahe na may kapangyarihan. Ito ay ang aming tanglaw sa aming paglakbay sa mundong ito. Ama, pagpalain mo ang bawat sambahiyan ng iyong mga anak. Tulungan mo ang aming mga anak at aming mga apo. Sana'y walang maiwan sa daan. Kami ay sama-sama sa pagsumba at sa paglilingkod sa iyo hanggang sa dulo ng aming buhay at hanggang doon sa langit na aming paruroonan. Kasama na dala namin ang aming munting abuloy. Hindi upang kabayaran ng aming kaligtasan. Sa karat, ang hindi namin ito mababayan kahit naming buhay. Pero dala-dala namin ito, ialay namin sa iyo. Sana iyong basbasan at ito'y magamit sa kanyang kaukulan upang maraming taong tatanggap at maglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo ang aming mahanap buhay. Pagpalain mo rin ang aming mga kasanglaman. Magamit namin hindi sa paghanap buhay lamang, kundi sa aming paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. Ibubuhos mo ang iyong biyaya sa aming mga pangangailangan. Matugunan namin ito hanggang kami makasapit sa dulo hanggang sa aming kaligtasan. Lubos ang aming pagtitiwala. Napakinggan mo na ang aming munting daing sapagkat ito'y aming hinihilamang sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Magsinawin ng pagpupuri sa
Maliwanag po ang pahayag ng ating Panginoong Yahushua noong kasama pa niya ang kanyang mga alagad. Sinabi po niya na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tandaan natin ang iglesia ay hindi isang building. Ang iglesia ay binubuo ng mga tao na sumasampalataya, sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Yan ang mga taong kung tawagin ay tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Followers of our Lord Yahushua. Yan po ang iglesia. Mga kapatid, ang iglesyang yan ay naitayo, ibig sabihin, nabuo, noong ang Kristo ay mangaral, kanyang tinawag ang mga alagad, kanyang tinipon ang magiging mga apostol, at sila po ang siyang kanyang kasakasama sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo ay lumagana po yan hanggang sa dumating ang panahon ng Panginoong Yahushua ay umakyat na sa langit. Alam ba ninyo kung gaano lang karami sa dami ng mga tao noon? Gaano lang po ang sumunod sa ating Panginoong Yahushua? 120 lang. 120 mga tapat na mga alagad niyang sumunod lang sa kanya. Iniwan niya yung bilang na yon sa pangangalaga ng mga apostol. Alam naman natin, ang Kristo'y nangaral sa loob lang ng 3 taon, ipinako sa krus, namalagi ng konting panahon dito sa mundo, pagkatapos umakyat na po siya sa langit, at ang samahan, ang mga mananampalatay iniwanan niya sa pangangalaga po ng mga apostol. At ang mga apostol, alam naman natin, gaya ng ating napag-aralan na, mga kapatid, ay nanindigan po yan sa pangangaral. Tuloy-tuloy ang kanilang mga pangangaral. Bali ba, inusig sila. Hindi lamang ang kanilang kapwa-Hudyo umusog sa kanila, pati na ang nasa gobyerno. Kaya nga po, mayroong talata roon sa Gawa 5:29, nang sabi ng mga apostol, sabi ng apostol Pedro, susunod muna kami sa Diyos bago sa mga tao. Bakit? Sapagkat pati gobyerno noon, mga Romano, ay hinahadlangan na sila sa kanilang pangangaral. Di po ba? At may hula din naman nang sabi, sa kasamahan din ninyo darating ang panahon na mayroong babangon na mga kasamahan ninyo at kanilang itatalikod sa pananampalataya ang mga kasama o yung followers ng ating Panginoong Yahushua. Kaya magkakaroon ng apostasy. Di ba? Kaya ang unang iglesia o grupo ng mga taong mananampalataya, nawala po yun, mga kapatid. At may natira, siyempre. Hindi pwedeng hindi magtitira ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga po doon sa Gawa, 2, ang sabi roon ay sa inyong pangako, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo. Ang sa inyong pangako, yun ang mga unang mga tagasunod ng Kristo. At yung ikalawa naman, sa inyong mga anak, yun ang naging anak ng mga Hudyo sa pangangaral ng Ebanghelyo. At mayroong natira pa, yung mga nasa malayo. Maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Yung nasa malayong yan, ay ating sinasampalatayanan. Na yan po ay lumitaw, hindi sapagkat ginusto ng tao, lumitaw sa bisa ng hula. Prophecies, kaya ang ating paksa, mga propesiya at ang rapture. Ang rapture yan ang pag-agaw sa mga tunay na sakay Kristo o tagasunod ng Kristo. Na doon ang Kristo sa alapaap, sasalubong sila. At sila'y maghahari doon sa loob ng 7 taon at dito sa mundo magkakaroon ng 7 taong tribulation. Matinding kapighatian po. At sa katapusan ng 7 taon ay bababa ang Kristo kasama ang mga anghel, kasama ang mga raptured Christians o yung mga sumalubong sa kanya ng rapture at sila po ay tutulong at sasaklolo sa Israel at mayroon pang mga mangyayari, pagbubukod-bukod ng mga tupat kambing katulad ng pagbubukod-bukod ng pastor at mga tupa. Mga kapatid, itong iglesia
na kinaaniban natin, na dati kasama natin pa sila. Hindi ito lumitaw sapagkat ginusto lang ng tao gaya ng sinabi ko, may hula ito. Ito katunayan. Pakinggan natin. Nasa first slide ng ating pag-aaral, mga kapatid. Ito nakasulat sa Isaiah 24:15 down to 16, pero sa iglesia na ating kasama pa natin sila noon, ang hindi pa sila tumatalikod, hindi nila itinutuloy sa verse 16. Sa verse 15, this is what what we can read. Therefore, in the east, give glory to Yahuwah. Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth, we hear singing glory to the righteous one. Ito po ay hula. Sino humula? Si Propeta Isaias. Ano nilalaman ng kanyang hula? Ang sabi niya, therefore in the east. Ang east po ay isang direksyon ng mundo sapagkat there are three major direction ng mundo. Di ba? Yung pong east, west, south, north. Dito sa hula, tiniyak ng Biblia, east. Ano sabi? Give glory to Yahuwah. Luwalhatiin niyo si Yahuwah. Ang yang Yahuwah, pangalan po ng tunay na Diyos. Kaya yan po ay sa wikang Paleo-Hebrew, Ancient Hebrew nakasulat. Kaya sa east, tandaan natin. Anong sabi? Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea. Sa makatwid, ito po ay nasa silangan, nasa islands of the sea. From the ends of the earth, yan pong ends of the earth, tumutukoy hindi lamang sa lugar, kundi maging sa panahon. Sapagkat sa ating pananampalataya, ang panahon ay nahati sa 7 tatak. Ang dulo ng ika-6 na tatak at ang pasimula ng ika-7 tatak ay mga ends of the earth po yan, na ayon sa ating tinanggap na aral ay 1914. Kaya, diyan po, sa ating binasang yan, malinaw na ang iglesia ay lilitaw sa islands of the sea. Gaano ba karaming islands ang Pilipinas? Una, ang Pilipinas nasa east. Di po ba? Natupad ang nasa Biblia. At saka, minodify pa, dinescribe pa kung ano yung uri ng bansa. Islands of the sea. Maraming pulo ang ating bansang Pilipinas. Kaya kung tawagin ay PI or Philippine Islands. Islands of the sea. Islas Pilipinas, sabi ng mga Kastila. Di ba? Kaya nananalig po tayo na ang iglesyang ito ay lumitaw sa bisa ng hula. At bali ba, sa East, the only Christian country in the East ay ang Pilipinas lang. Karamihan po, komunista, ang iba ay mga sumasamba kay Confucius, Taoism, Confucianism, etc., etc. Kaya hindi natin pinagdududahan ng iglesyang lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ito po'y lumitaw sa bisa ng propesiya, natupad po ito, mga kapatid. Pero, mga kapatid, tandaan natin, sa ating nabanggit kanina, ang unang iglesia ay na-turned away from God. Sila po ay natalikod sa pananampalataya, sumunod sila sa mga maling aral, kaya nawala sila, kaya ang Panginoong Yahushua ay merong hinulaan. Meron pa, manggagaling sa malayo. Kaya dyan sa ating pamagat, sa subtitle, sa English, The Other Sheep of Yahushua the Christ. Ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Yahushua. Bueno, basahin po natin ito. Ayon po sa propesiya ng ating Panginoong Yahushua, ano ang kanyang gagawin pagdating sa kanyang mga ibang tupa. Pakinggan natin, next slide, dito po sa John. Ayan. Basahin muna natin sa Expanded Bible at saka ERB. Ito nakasulat. Expanded Bible muna. I have other sheep that are not in this flock. Tandaan natin, ang sabi nito ng Kristo, nasa lupa pa siya. Kailan yun? 2,000 years ago. Kasama niyang mga alagad niya. Ang sabi niya sa kanila, I have other sheep that are not in this fold or in this flock. Ibig sabihin ng flock ay fold or pen. Ano ang sabi? A reference to future Gentile followers of Christ. Kaya yung other sheep ng ating Panginoong Yahushua ay referido o tumutukoy
sa mga Gentile followers of our Lord Christ Yahushua. Reference to future, panghinaharap. Tandaan natin, mga kapatid, nang sabi nito ng ating Panginoong Yahushua, ang kausap niya mga Hudyo, ang sabi niya, meron pa akong ibang mga tupa. Tumutukoy ito sa mga future Gentile followers ng Christ. Sino yung Gentile? Sino mang hindi Hudyo sa laman. Pagka hindi ka lahing Hudyo, Gentile ka. Kung ikaw ay Chinese, Gentile ka. Pilipino ka, Gentile ka. Hapon ka, Gentile ka. Basta pagka hindi ka Hudyo sa laman, lahing Hudyo, hindi ka po Hudyo, kundi ikay Hintil. Kaya itong othership ng ating Panginoong Husya, ang kanyang ibang mga tupa ay tumutukoy sa future Gentile followers ang ating Panginoong Yahusha. Ano sabi niya? And I must bring them also. Tatawagin din niya sila. They will listen to my voice. Makikinig din sila sa tinig ng ating Panginoong Yahusha. And there will be one flock and one shepherd. There will be one flock. Ano yung flock? Yung po ay puwerpo o samahan ng mga mananampalataya. Na kung tawagin ng hula ay flock. Samahan ng mga believers ng ating Panginoong Yahusha. And there will be one shepherd. Sino yung one shepherd na yan? Walang pagdududa. Yan po ang ating Panginoong Yahusha. Bakit? Ang binasa po natin ay John 10. Doon sa chapter, sa 10 na yan, sa verse 7 at sa 9, ako ang mabuting pastol, ang sabi ng Kristo. Ako ang pintuan, sabi ng Kristo. Kaya pagdating sa 10:16, ang iisang pastol na yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ano pa ang katunayan? Na ito ng ating Panginoong Yahushua ay meron pang ibang mga tupa na hindi kasama noong unang siglo. Ito sabi rito sa ERV, I have other sheep too. They are not in this flock here. I must lead them also. They will listen to my voice in the future. Future po. Hindi kasama nung panahong first century ng Kristo na sa lupa pa. Ang sabi niya, in the future, there will be one flock and one shepherd. Alam na natin po yan. Ang flock ay binubuo ng mga sasampalataya sa ating Panginoong Yahushua at ang shepherd na yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Mga kapatid, sinong bumubuo doon sa mga, kung tawagin ay flock, fold or pen? Ang bumubuo po dyan, mga kapatid, ay ang mga Hudyo. Basahin natin ito. Next slide. Ito po nakasulat. Ayan. Bago natin basahin po yan, ito muna, let me read this in English, no? Ito nakasulat. I have other sheep which are not of this flock of the Jews. Sa makatwid tiniyak na ang unang kausap ng Kristo, nang sabi mga natawag na po, mga naging tagasunod na niya, I have other sheep which are not of this flock of the Jews. Sa makatwid, meron pa nga siyang iba na flock, hindi kasama ng mga Jews. Kasi yung mga Jews, yun ang mga unang na-convert o naging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, I had to gather them all as well. They will also listen to my words, and everyone who listens to me will become one flock and one shepherd. Sa makatwid, tandaan natin, mga kapatid, ang kausap ng Kristo na yun ay mga tagasunod na niya, a flock of Jews. Pero pagkatapos nila, meron pa sa future, yun ang mga Gentiles. Ngayon, mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, ay ating naliwanagan na walang pagdududa ang mga unang tagasunod ng Kristo, lahing Hudyo. Pagkatapos nila, meron pang darating sa future, yun ang mga Hintil ang tinutukoy doon. Ngayon, sa ating pong pananampalataya, sa ating kasama pa natin sila, sa Iglesia ni Cristo, ano po? Yun daw tinutukoy na isang shepherd o isang pastol ay ang kapatid na Felix Manalo. Beno, iginagalang po natin ang kanilang pananampalataya. Di po ba? Bagaman, ang talagang iisang pastol doon ay walang iba, kundi ang may-ari mismo ng iglesia. Di ba? Sino? Ang ating Panginoong Yahushua.
Pero alam naman po natin, mga kapatid, ang Panginoong Yahushua hindi naman nagtagal sa lupa eh, di ba? Gaano lang siya katagal nangaral? 3 taon. Gaya ng nasabi ko na, umakyat sa langit ngayon ang Kristo, di ba? Paano matutupad po yun? Na in the future, ay magkakaroon pa ng mga tagasunod ng Kristo, makikinig sa kanyang tinig at magiging isang flock sila o samahan ng mga taong sumasampalatay sa Kristo. At ang kanilang one flock ang kanilang one shepherd ay ang ating Panginoong Yahushua. Wala na ang Kristo. Paano matutupad yung future ng mga Gentiles na matatawag? Aba, mayroong kakasangkapanin. Ito, sinabi rito, sinabi niya, ikaw na lingkod ko, marami pang mga gawain ang ipapagawa ko sa iyo, maliban sa pagpapabalik sa mga Israelita na aking kinakalinga. Eto hula, gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para magligtas o maligtas ang buong mundo. Dito may hula. Ano nilalaman ng hula? Gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo. Kaya pagka atin pong kinonsider po yan, maliwanag po na yan po ay may hula. Ang hinuhulaan ay wala yung hindi nakasulat yung pangalan. Trabaho. Magiging ilaw siya ng mga bansa para maligtas ang buong mundo. Teka muna, sino ba ito? Abay, natupad ito. Kanino? Ito, basahin natin sa Aklat ng Gawa. Ang prophecy sa Old Testament. Ang fulfillment nakasulat sa New Testament. Ito nakasulat. Yan, basahin natin mga kapatid. And at the same time, Paul and Barnabas spoke out boldly and confidently saying, it was necessary that God's message of salvation through faith in Christ. Kaya yung sinasabi nila na, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Ang pagpasok na itinuro sa Iglesia ni Cristo, aanib ka. Sa papasok ka, sasama ka sa kanilang organized religion na pag wala ka raw sa kanila, hindi ka maliligtas. Paano bang pagpasok? Ayan, no? It was necessary that God's message of salvation through faith in Christ. Kaya ang pagpasok sa Kristo, hindi literal na magmimembro ka doon sa kanila. Kailangan magkaroon ka ng faith sa ating Panginoong Yahushua. Pananampalataya sa Kristo. Yun ang pagpasok. Siyempre, pag pumasok ka sa Kristo, pag nagkakaroon ng faith sa Kristo, kung anong gusto ng Kristo, yun ang ating susundin. Yun ang tamang pagpasok. Through faith. Anong sabi pa? Be spoken to you, Jews. Yan ang mga unang tagasunod ng Kristo. Di ba? First, since you repudiated and judge yourselves unworthy of eternal life, ibig sabihin, ang mga Hudyo kasi naging matigas ang ulo eh. Ayaw sumunod sa Kristo, ayaw sampalatayanan ng Kristo. Ito ngayon ang sabi, balik tayo sa tanong, sino yung hinulaan sa 49:6 na magiging ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo? Ang sabi, now we turn to the Gentiles. Ayaw na ng mga Hudyo. Nag-turn sila sa mga Gentiles. Sino nga yung kinatuparan na yon sa 49:6 ng Isaias? For that is what the Lord has commanded us, saying, I have placed you as a light for the Gentiles. Aba, mayroon ng binabanggit. Oh, I have placed you, past tense na. I have placed you as a light for the Gentiles. Samantalang, doon po sa 49:9 ng Isaiah, you are not just my servant who restores the tribes of Jacob and brings back those in Israel whom I have preserved. I have also made you a light. Natupad po ito. I have placed you as a light for the Gentiles so that you may bring the message of eternal salvation to the end of the earth. Alam ba nyo kung kanino natupad? Kay Apostol Pablo. Ayan, no? At the same time, Paul, si Pablo po yan. Mga kapatid, ang kinatuparan ay si Pablo. Alam nyo, ang kaligtasan ay gustong-gusto ng Diyos na matamo ng lahat ng mga tao. Kaya ang totoo, nung umakyat ang Kristo sa langit, ano ho ang nangyari? Next slide, ito po ang nangyari.
Ayan. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Sabi niya sa mga alagad, pag natanggap niyo ng banal na Espiritu, ipapahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin. Bakit? Yung banal na Espiritu, ang Holy Spirit, will give you power. It will empower them. Magkakaroon sila ng kapangyarihan. Ipapahayag nila ang tungkol sa Kristo. Hindi tungkol kay Pablo, hindi tungkol kay Pedro, kundi tungkol sa Kristo. Ibig sabihin ng kanilang ipangangaral tungkol sa Kristo, aral ng Kristo, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria, hanggang sa buong mundo. Yan ang bilin ng Kristo bago siya umakyat sa langit. At hinipon niya mga alagad niya, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Tanggapin yung Espiritu Santo. Pag natanggap niyo ng Espiritu Santo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan para maipahayag ninyo ang tungkol sa akin. Ang ibang mga relihiyon ngayon, leader ng relihiyon, ang ipinapahayag tungkol sa kanila. Kesyo sila ay maraming ganito, marami silang naipagawang ganito, marami silang mga naakit na ganito, kesyo marami silang naabot na mga nalugar. Sila ang bida na wala ang Kristo. Yung matalang ang bili ng Kristo, ipahayag yung mga bagay tungkol sa akin. Kaya sino mang leader ng relihiyon nang ipinagyayabang tungkol sa kanya, ako, panahon ko, marami akong naordinang ministro, panahon ko, marami akong naidagdag na mga lokal. Sa panahon ko, dumami ang, panahon ko, dumami ang mga nakomberte. Panahon ko, maraming mga parang naakit. Puro ko. Bakit hindi mo pagawin ko ang apelyido mo? Ang sabi dito, ipapahayag ninyo, sabi ng Kristo sa mga alagad, ang mga bagay tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo. Hanggang sa buong mundo. Kaya mapapansin ninyo yung sinabi doon sa 1, for God so loved the world that He gave His begotten Son. Mahal niya ang buong mundo. Kaya bilin sa buong mundo ipangaral ang tungkol sa Kristo, hindi ang tungkol sa kung kani-kanino na mga leader. Bakit kaya ganon? Next slide. Ito po. Ano ba sabi sa Genesis? Ngayon sinabi ni Yahuwah kay Abraham. Si Abraham, naging Abraham yan. Lisanin mo ang iyong bansa at ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Si Abraham ito. Sino nauna kay Abraham at kay Moises? Di ba si Abraham? Di ba mga kapatid? Alam natin po yan. Ang sabi, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Kaya dito pa lang mapapansin natin na mayroong talagang kausap ang Diyos na itong ating pinag-aaralan ngayon, fulfillment nitong nakasulat na ito. Ang sabi, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Sino ba lahi nitong si Abraham? Hindi ba ang Israel? Hindi ba ang Israel ngayon tanyag na tanyag kahit maliit na bansa? Noon hanggang ngayon, ang Israel ay bansa. Historically, biblically speaking, ang Israel po, ang Israel ay isang dakilang bansa, bagamat maliit. Pagpapalain kita, sabi ni Abraham, at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Ayan, maliwanag po yan. Ang magmamagandang loob sa iyo sa bansang kanyang ipinangako na ito ang magiging bayan ng Diyos, yan ang Israel, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero, isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Mga kapatid, bakit dapat ipangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo? Panginoong diwa yon, kalooban ng Diyos yan. Bakit? Mayroon ba siyang ipinangako? Mayroon. Kanino? Kay Abraham. Nang sabi, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Mula kay Abraham, nagkaanak siya ng Isaac, ng isang tao. Si Isaac, bukod pa si Ismael. Kay Hagar, nakatulong. Nitong si Sarah. Di ba? Matagal bago nagkaanak itong si Abraham at saka itong si Sarah. 75 years old ng pinangakuan, 25 years old after, saka nanganak. Ang anak niya, si Isaac. Mula kay Isaac, nagkaanak naman si Isaac.
ng dalawa, kambal. Si Esau at saka itong si Jacob. Nang maglaon, itong si Jacob, hindi na tinawag na Jacob, kundi tinawag na Israel. Sapagkat itong si Jacob, nagkaroon ng 12 mga anak o lahi. 12 tribes of Israel. Na yan ang bumubuo sa bayang Israel. Noon, maging ngayon, mga kapatid, yan ang Israel. Bayan ng Diyos yan. Ito, tandaan natin. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Tungkol sa bansang Israel, sa pamamagitan mo, maraming pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Kaya pagka nagmagandang loob ka sa bayang Israel, pagpapalain ka. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Totoo ba yan? Opo. Ano katunayan sa kasaysayan? O hindi ba yung paraon? Ayaw niyang palayain ang bayan ng Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng salot. 10 salot. Di ba? Pero noong kanyang pakawalan, sapagkat sa ika-10 salot, lahat ng panganay mamamatay. Namatay yung anak ni Paraon. Pinakawalan niya. Pero nung kanyang pinakawalan, nagbago isip niya. Habulin niyo, sabi niya sa mga kasandulahan. Nahawi ang dagat. Dumaan sa tuyong lupang Israelita. Sumaat saka sila hinabol ng kasandulahan nitong si Paraon. Nung sila ay nandoon na sa kalagitnaan ng karagatan, ay nagsalikop ang tubig. Nangamatay sila. Yon ang katunayan na ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko, at ang magsusumpa sa iyo o susumpa sa iyo ay susumpahin ko. Di ba, mga kapatid? Marami pang mga bansa ang tumayo laban sa Israel, pero sila po ay sinumpa ng Panginoon Diyos. Hahaba lang tayo. Ilan lang yan? Binanggit ko yung Israel. Maging ang Babylonia, di ba? Dahil ang Iraq, ano ngayon ang nangyari? Ilang digmaan yan. At saka, yung Persia, na ngayon ay Iran. O ano nangyari ngayon sa Iran? Na yan ang dating Persia. Hindi ba binubomba sila? Marami ang ayaw sila ay, sabi nga ay, ayaw na nilang maniwala dun sa kanilang leader sapagkat marami na mamatay Marami na pipinsala. Kaya totoo, itong sinasabi ng Biblia, mula pa kay Abraham, ang layo ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan ang buong lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo at sa pamamagitan ng kanyang katotohanan dapat malaman ng tao. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Ang Diyos ay mahal niya ang tao. Ang sabi dito kanina, sa ating binasa, ay pakikinggan nila ang aking tinig. Sino yun? Yung sa 10:16 ng John, yung ibang mga tupa ng Kristo, pakikinggan ng tinig niya. Paano kaya yon? Tingnan na natin to. Nakasulat sa Gs 3:4. Ito nakasulat. Next slide, pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Kaya mga ibang tupa ng Kristo, kilala boses niya. Maging mga tupa niya noon ay yung mga Jews, yung mga Hudyo. Kilala ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niyang mga tupa, nauuna siya sa kanila. Kaya ang mabuting pastol, nauuna sa mga tupa. Hindi yung mga tupa, ang pinauuna, siya huli. May mga leader na ganun Pinagrarally yung kanyang mga miyembro, siya naman nagkukuya-kuyakoy dun sa kanyang mansyon. Ang Kristo, ang tunay na pastol, nangunguna. Di ba? Kapag nailabas na niyang mga tupa, kasi yung mga tupa, metapora po yan Pagtutulad lang. Parang katulad ng mga hayop, ang nangangalaga sa mga tupa, pastol. Di ba? Laging leader yung pastol. Ang mabuting pastol. Di ba? Mga kapatid. Kapag nailabas na niya mga tupa, nauunan siya kanila. Sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Kaya ang mga ibang tupa ng Kristo, kilala ang boses niya. Maging yung mga tupa niyo noon sa mga Hudyo na mga natawag na kilala din ang boses niya, mga kapatid. Di ba? Ano po ang hula sa matandang tipampa? Bago natin basahin po yan, teka muna. Ang Kristo, gaya ng nasabi natin, umakyat na sa langit. Paano madinilig ang tinig niya? Ito, basahin natin sa Roma 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol sa Kristo at maririnig lang niya ito kung may
mangangaral sa Kanya. Sa makatwid, may gagamitin kasangkapan ng Kristo. Di ba? Kailan yon? Pag siya'y nasa langit na. Ano layunin? Para yung kanyang ibang mga tupa na mga future Gentile ay matawag din o maging tagasunod niya. Ano katunayan? Ang sabi dito, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo o sa Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Kaya may mangangaral. Yun ang sinasabi ng Kristo. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nakikinig sa akin, nakikinig sa Ama. O di ba? So, meron siyang gagamiting kasangkapan, mga kapatid. Ngayon, eto tanong natin. May hula ba sa matandang tipan kung sino itong pastol na ito? Nang sabi, magkakaroon ng isang, sabi nga, kawan at isang pastol? Aba, meron. Ito, pakinggan natin. Next slide. Ito, sa aklat ng Ezekiel. Bibigyan ko sila ng isang tagapagbantay na mula sa lahi ng lingkod kong si David. Siya ang magbabantay at mag-aalaga sa kanila. Ako ang Panginoon, ang magiging Diyos nila at ang lahi ng lingkod kong si David, ang kanilang magiging tagapamahala. Aba, may hula palang ganon. Lahi ni David, ang magiging tagapamahala. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Kaya yung pong John 10:16, na mayroon pa akong ibang mga tupa, hindi sa kulungan ito, sila'y kailangang tawagin ko, magkakaroon sila ng magiging isang kawan sila, at magkakaroon ng isang pastol o tagapag-alaga. Ang hinulaan na dyan, walang iba, kundi yung manggagaling sa lahi ni David. Sino nga bang naggaling sa lahi ni David? Di ba ang Kristo? Ano ang sabi dyan sa hula? Ako ang Panginoon, ang magiging Diyos nila, at ang lahi ng lingkod kung si David, ang Kristo po yun, ang kanilang magiging tagapamahala. O diyan pa lang sa hula, meron nang sinabi, ang magiging tagapamahala sa Mateo 28:18, tagapamahalang pangkalahatan, nino, nung future, mga future na believers ng ating Panginoong Yahushua, ibang mga tupa niya. Tiniyak niya na ang magiging isang pastol doon, yun din ang magiging tagapamahala ay ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Binhi siya, lahi siya ni David. Maliwanag po yan, mga kapatid. Di ba? Ngayon, alam naman natin, ang mga Hudyo at mga Hintil noon, panahon ng unang siglo, panahon ng Kristo, ay hindi nag-uusap po yan. Bakit? Kasi ang mga Hintil ayaw magsumunod sa sinusunod na kautusan ng mga Hudyo. Ano nga bang sinusunod na kautusan ng mga Hudyo? Ang isa na roon, ang pagpapatuli, circumcision, circumcision. Ang mga Hintil, hindi ho nagpapatuli. Kaya ang sabi, nagkaroon nga ng problema ang mga Hudyo at Hintil. Malibang magpatuli ang mga Hintil, hindi sila maliligtas. Ang tanong natin, mga kapatid, sino yung mga future? Mga Hintil. Di ba? Paano ho kaya sila matatawag? Ito po, pakinggan natin nang magturo si Pablo. Next slide. Ito ho. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinagkasundo niya tayo. Si Pablo nagsasalita. Kausap niya mga mga mananampalatayang taga-Epeso. Ang sabi niya, sa pamamagitan ng kamatayan niya, sino yung niya? Ang Kristo. Pinagkasundo niya tayo. Mayroon palang pinagkasundo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pag-iba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ayon. Baliwanag yan. Nang pinag-isa doon, yung mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo. Ano sa ibang tawag ang hindi mga Hudyo? Yan ang mga Hintil, pinag-isa. Sa ating pong pinanggalingan, na nung kasama pa natin sila, yan daw dyan, ang isang taong bago kasi ang tinutuko dyan One human. Si Kristo daw at ang iglesia. Yan daw ang one human. Nasa pamamagitan ng one human, mapagkakasundo daw ang Diyos at ang mga tao. Ngayon, hindi tayo tumututol doon. Karapatan nila yon. Yan din ang dati nating pananampalataya. Di ba, mga mahal na kapatid? Pero, ang tinutukoy po rito na dapat na mapagkais at mapagkasundo, letra por letra, yung mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo o mga Hintil.
Bakit? Hindi nga sila po nag-uusap eh. Dahil nga po sa mga hintil ayaw magpatuli. Pero ang sabi rito, sa pamamagitan ng pag-iba sa pader na naghihiwalay sa atin, Hudyo't mga hintil, giniba yung pader. Paano nagiba? Nung mamatay ang Kristo. Ano nga sabi pa? Ang pader na giniba niya ay ang kautusan. Katulad ng pagpapatuli, kautusan ni Moises. Kasama ng kapistahan, Sabat, giniba na yon. Kasama ang mga utos at mga tuntunin nito, ginawa niya ito para pag-isahin. Giniba ang kautusan. Wala na, hindi na. Yun yan, Mosaic law yan. Batas yan ni Moises. Kautusan ni Moises yan pagtutuli. Giniba niya ito para pag-igsahin o pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo, ang mga hintil. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa, Hudyo't mga hintil. Ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasanan niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Mga kapatid, ano tong ating binasa? Ito ang katunayan na talagang ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua gumagawa ng paraan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Isipin ninyo, giniba ng Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya pagdating ng Kristo, hindi na yung Mosaic law ang ating susundin. Sa panahon ng Kristo, sa ibang talata ng Biblia, walang babae, walang lalaki, walang Hudyo, walang Grego, walang tuli at hindi tuli. Lahat kayo iisa sa Kristo. Ang mahalaga, ikaw ay tagasunod na ng Kristo. Kahit ikay Hudyo, kahit ikay hintil, kahit hindi ka tuli, kahit ikay tuli, kahit ikay babae, kahit ikay lalaki, basta't kaisa ka ng Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan niya, yun ang bisa ng kamatayan niya. Giniba ang kautusan, pati yung kautusan ni Moises, sapagkat pagdating niya, ang masusunod na hindi na Mosaic law, kundi Messianic law. Messiah, aral na ng Kristo. Pero mga kapatid, nung magkasundo ang mga Hudyo at mga hintil, nagkaroon na ng peace. Paano ho sila naging tagasunod ng Kristo? Nakinig sa tinig ng Kristo. Sa paanong paraan? Mayroong mangangaral. Sino ang mangangaral? O di siyempre, yung gagamitin na kasangkapan. Di ba mga kapatid? Sino ang gagamitin na kasangkapan? O di mamaya, malalaan natin po yan. Pero dahan-dahan lang tayo. Una sa lahat, mga kapatid. Eto, bakit ang sabi ng Diyos, for God so loved the world. Nung ipakita ng Diyos sa pangitain, kay Juan sa Patmos, gaano karaming tao maliligtas at isang lahi lang ba maliligtas? Sapagkat ang sabi ng Iglesia ni Cristo, sila lang daw ang maliligtas eh. Di mga Pilipino lang pala ang makakarating doon sa langit. Pinoy, puro Pinoy. Diyos ko, di man lang nila naisip. Ito, basahin natin, next slide. Ayan, Pagkatapos nito, pangitain niya, sa Patmos, si Juan. Vision. Nakita ko, sabi ni Juan, ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Aba, marami pala, hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Talagang ang global ang ibig ng Diyos na kaligtasan eh. Ayan, nang ipakita kay Juan, doon po sa, nung siya'y nasa Patmos, sa pangitain, ang sabi, napakaraming tao hindi mabilang, ang pinakita sa akin, nagmula sila sa lahat ng bansa, hindi lang sa Pilipinas. Kaya nga sasagot yung iglesia, nung sila'y kasama pa natin. Kaya ang iglesia, nasa iba't ibang lahi na, iba't ibang bansa. Ganun. Ano naman ang sabi ng Biblia? Kung yan ang kanilang sasabihin. Hindi ba, ang sabi, ang aral ng demonyo, lalaganap. Di ba? At ang mga antikristo, mangangaral. Marami silang madadaya. O ang Iglesia Katolika, mabanggit na, huwag kayo magagalit na mga kaibigang Katoliko. Dati akong Katoliko. Di ba ang Katoliko? Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ano ibig sabihin po ng Iglesia Katolika? Pag sinabi pong Katolika, universal, di ba? Pang buong daigdig. Pero ang sabi ng Biblia,
Lumabas kayo sa kanya, bayan ko, sa Babylonia. Naging tahanan ng demonyo at karumaldumal na espiritu eh. Huwag magagalit ang mga Katoliko, ano? Sapagkat tinuruan sila ng pagsamba, hindi sa Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyusan eh. Ang iglesia na tinulad sa Babylonia, nakaupo sa maraming tubig, yan po ang wika, lahi at laganap, ibig sabihin. Pinagmamalaki ng iglesia na anong kasama pa natin sila, laganap na raw sila. Laganap nga, sapagkat sila ang modernong Babylonia. Bakit? Sapagkat ang kanilang aral ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos eh. Ang pinupuri nila, hindi na ang Diyos ng Israel eh. Ang pinupuri nila, hindi man sila lumulod sa ribulto. Pero pagka ang leader ay kanilang binigyan ng pagpapahalaga ng higit kaysa nararapat, halos sambahin na nila yung leader nila eh. Si chairman, halos sambahin na nila eh. Mas mahalaga ang tinig ni chairman kaysa tinig ng Kristo eh. Saan kayo nakakita na isang nakasulat sa isang tarpaulin? Nagpagawa ng kapilya, nakasulat sa tarpaulin, maraming salamat Yahushua. Maraming salamat Panginoon Diyos. May bago kaming kapilya. Wala nun. Ano mababasa niyo sa tarpaulin? Maraming salamat pinakamamahal naming kapatid na yung kanyang inisyal. Tapos maliit lang na salita doon. Purihin ang Diyos. Napakaliit lang. Pangalan niya. Oh. Ano yan? Idolatry din yan ah. Hindi nga kayo sumasamba sa ribulto, pero kayo sumasamba sa tao. Laganap na kayo. Kayong modernong Babylonia. Talagang lalaganap yan. Kasi ang demonyo, ang diablo, umuungal na naghahanap ng kanyang masisila. Hanggat maaari, makumbertin niya lahat ng mga tao eh. Sapagkat ang demonyo, alam nyo, ay mautak po yan eh. Ang demonyo, tinulad sabi ng Biblia sa Korinto eh, siya po yung nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan eh. Kaya hindi rin katakataka na magkaroon siya ng mga ministro na nagpapanggap na ministro ng kaliwanagan. Parang nagtuturo ng totoo. Pero pag sinuri ninyo, kulang-kulang, mali interpretasyon, distorted, nandoon yung eisegesis, ipapasok nila ang bias nila, ang interpretasyon nila. Hindi kung anong nakasulat sa Biblia at kung anong ibig na ituro ng author na ng talatang binabasa nila. Di ba mga kapatid? Pero dito, galing sa iba't ibang mga lahi, ibig sabihin, ang layunin ng Diyos ng tao'y maligtas, laganap yan. Hindi lang lahing Pinoy ang maliligtas. Laganap yan. Kaya itong ating ginagawang pangangaral, nakakarating sa 4 na sulok ng mundo, kahit na kami 2 ministro lamang, ay lalaganap ang aral ng Diyos. Dahil sa technology na ginagamit natin. Panahon ni Elias, napakaraming Diyos-Diyusan ang sumasamba, ang sinasamba nila. At marami ding mga propetang bulaan. Si Elias, propeta ng Diyos. Siya lang mag-isa, pero siyang kinampihan ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyusan, noong mga bulaang propeta, hindi sila natulungan. Hindi po nagpakita ng kapangyarihan yung kanilang Diyos-Diyusan. Kapag binasa yung kasaysayan, hindi nasupok ang kanilang handog. Ang sinupok na handog, kahit binasa pa, binuhusan ng tubig, ay yung handog ni Elias galing sa Diyos. Kaya nag-iisa si Elias, pero siya ang katunayan na may Diyos. Hindi yung mga bulang propeta ni Baal, mga kapatid. Mga kapatid, ano hangad ng Panginoong Yahushua? Bakit ang gusto'y ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mundo, dako ng mundo, sa lahat ng mga tao? Ito po, pakinggan natin, next slide. Ganito na kasulat. 16:13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Mahalaga ang Espiritu Santo, mahalaga ang patnubay ng banal na Espiritu. Yun ang magtuturo ng katotohanan. Tutulungan kayo ang wika para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan. Ano pa sabi sa Juan? Kung tungkol naman sa inyo,
Ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo sa Kristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan, at gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo sa Kristo. Ano hangad ng Panginoong Yahushua? Ipangaral ng Ebanghelyo. Kaninong hangarin yon? Hangarin ng Panginoon Diyos. Pero paano? Sa patnubay ng banal na Espiritu. Gaano kahalagang banal na Espiritu? Yun ang magpapaintindi sa atin. Kung taglay natin ang Espiritu Santo, hindi mo na kailangan pang makipagklase doon sa magtuturo ng ituturo niya kung anong gusto niya. Bias niya. Ang ituturo niya kung ano lang ang pabor sa kanya. Katulad po ng nakasulat sa Isaiah 24:15-16, pinuputol nila ang pagbabasa. Binabasa lang nila yung verse 15. Mula sa east, sa mga wakas ng lupa, sa mga pulo ng dagat. Yan ang prueba. Ang iglesia ay sa Diyos. Ang iglesia lumitaw sa bisa ng hula. Pero hindi naman itinutuloy doon sa bandang ulihan. Noong verse 16, nang sabi, magkakaroon ng mga manggagawang taksil. Hindi na nila pupurin at aalayan ng awit ang Diyos ng Israel, ang righteous one, kundi ang kanilang leader na. Kasi natalikod na sila eh. Kailan nangyari yan? 2015. Sumunod sila sa leader nila. Tayo ang nagpatuloy, nagtirang Diyos. Nang napakakaunting labi ang siyang nanindigan sa panig ng Panginoon Diyos. Paano tayo nakapagpatuloy sa patnubay ng Espiritu Santo? Ang magtuturo sa atin, ang mag-guide sa atin. Ngayon nagkiklaim yung iba. Taglay namin ng Espiritu Santo. Ba't hanggang ngayon tinuturo mo Sabat? Saan sa Biblia, sa Bagong Tipan, itinuro ng Kristo at ng mga apostol, mangili ng Sabat? Sige, pag may nabasa ka na isang talata sa Biblia na dapat ipangili ng Sabat, nagturo ang Kristong mangili ng Sabat. Hindi na namin kayo pupunahin. Pero wala, garantiya, wala kayong mababasa. Bakit niyo ipinasok yung Sabat na yan? Para yung layunin mo matupad. Pag naipasok mo yung Sabat, na paniwala mo, miyembro mo sa Sabat, ipapasok mo yung kapistahan. Ano-ano ang mga kapistahan? Magbasa kayo. Bawat kapistahan may handog. Bawat kapistahan may alay. Bawat kapistahan may abuloy. Kaya yayaman ka nga. Ang chief shepherd ay ang Kristo. Ngayon ikaw na ang CEO. Yayaman ka. Yung hangad mo, matutupad mo, makakamtan mo. Bakit? Yung mga miyembro mo naman, gullible eh. Bakit gullible? Hindi nagsusuri. Bakit? Naakit dun sa tagapangaral. Bakit? Magaling daw eh. Alam nga namang hindi gumamit ang diablo ng hindi magaling. Ang gagamitin ng diablo magaling para makapang-akit. Pag naakit niya na yung mga tao, ipapasok na niya yung kanyang, sabi nga, desire, ang kanyang hangarin na magkamal ng pera. Tingnan niyo maraming mga pastol ngayon. Mga tagapagturo ng relihiyon, yumaman. Parang mga tycoon, di ba? Mga mayayaman. Ang tinuturuan nila, mga broke, walang pera. Kaya sila, payaman ng payaman, ang mga miyembro, pahirap ng pahirap. Hindi ho kami naghihirap. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Maraming miyembro dyan naghihirap. Hindi, bahay ay hindi maasikaso. Walang maayos na tirahan. Pero ang kanilang hari, ang kanilang pinaka-leader, naka-aircon yan, mansion, may helicopter, may aeroplano. Di ba sa Amerika, may ganyan? At sa kapag pinunapat in-interview, galit na galit pa eh. Talagang didilatan ka pa ng mata eh. Di ba? Karapatan ko ang wika yan. Saan mo mababasa sa Biblia na karapatan mo na gamitin ang abuloy para sa Diyos, para sa pansarili mo? Ano yan? Winawaldas mo. Ano yan? Kinukwartahan mo miyembro mo. Ito naman mga miyembro,
Kumot sila po ay gullible, ibig sabihin wala sa katinuan, ibig sabihin sila po ay hindi nagsusuri. Amin na lang ng amin. Sinamantala sila. O sige, susunod pala kayo eh. O sige, ituturo na namin ito sa inyo. Pinagsamantalahan, mga kapatid. Isipin mo, kung ikaw ay taglay daw nilang Espiritu Santo, ang tanong, ano mangyayari sa pagitan ng unang pagkabuhay na maguli at ng huling pagkabuhay na maguli, yung 1,000 years? Ang sagot, hindi namin alam. Akala ko ba may patnubay kayo ng Espiritu Santo? Pag may patnubay ng Espiritu Santo, ang kanilang ituturo, totoo. O bakit pagdating doon sa Mateo, ang sino mang talian sa lupa ay tatalian sa langit, ginawa niyong talaan? Ano yun? Pandaraya. Bakit? Tali ang nakasulat sa Biblia. Ba't ginawa niyong tala? Aba, mga kapatid, dapat magsuri kayo. Kayong mga nandyan sa Iglesia ni Cristo. Suriin yung pandoktrina. Anong isa sa halimbawa ng tuntunin? Magpatala. Tuntunin pala yun eh. Kung tuntunin, hindi dapat ipangaral na doktrina. Kaso ang sabi parang, ang tuntunin na inilagda para matupad ang doktrina. Ano yung doktrina? Talian. Ano yung kanilang ginawa? Ginawang talaan. Akala ko ba tuntunin lang yung talaan? Ba't yung ginawa yung naging ginawang doktrina? Na pag hindi ka nakatala rito, hindi ka nakatala sa langit. Naku po. Ano yun? Distorted na aral yun ah. Kung magsalita sila, mahal na mahal namin kayo. Siyempre, alam nga naman sabi niyo sa miyembro niyo, ayaw namin sa inyo. Mawawalan kayo ng miyembro. Kaya sasabihin niyo, mahal na mahal ko kayo. Ano yun? Sabi ng Biblia, pambobola. Bakit? Hindi mo nga mamahal nanay mo, mga kapatid mo eh. Di ba? Hindi mo mamahal yung mga pamangkin eh. Yung pang ibang taong hindi mo kadugo. Kaya pambobola. Dapat sa mga miyembro, idilat ang mata. Hoy, pagdating niyo sa mga lokal ninyo, ikumusta niyo ako sa mga kapatid. Sabihin niyo sa kanila, mahal na mahal ko sila. Kinumusta mo na ba nanay mo? Kung ano kalagayan? Kinumusta mo na bang kapatid mo nasa bilangguan? Kinumusta mo ba ang ibang mong kapatid na nangangalat at mga pamangkin? Ang tindi ng iyong pagpapaimbabaw, kinukumusta at mahal na mahal ko sila. Kaya mag-ingat kayo sa ganyang mga leader. Bakit? Walang patnubayan ng Espiritu Santo sapagkat ang lumalabas sa bibig niya, iba kaysa nilalaman ng puso niya. Ang may patnubay ng Espiritu Santo ay tinutupad niyang kalooban ng Panginoon Diyos. Mayroon pa akong ibang mga tupa. Hindi kasama ng mga Hudyo. Sila ay pakikinggan nila ang aking tinig. Tatawagin sila. Una, kanino natupad po yan? Alam naman natin, ang isang pastor lang Kristo, nasa langit na siya. Pero kanino unang natupad yan? Next slide. Ito, mahaba-haba pa ito, pero malapit na. Patuloy pa rin ang ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Itong si Saulo, itong naging apostol Pablo, pinuntahan pa niya ang punong pare, humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sinumang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ng Kristo. Yan. Si Saulo yan. Persecutor. Binigyan siya ng license, authority na lahat ng sumusunod sa Kristo ay kanyang dadalhin sa Jerusalem. Lalaki man ito o babae. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damasco, eto nangyari. Biglang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Yahushua, na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta ka sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Yan pala nangyari. Sa kanyang patuloy na pag-uusig sa iglesia, daan patungo sa Damascus, nakarinig siya na may nakita siyang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya. Narinig niya siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Yahushua. Ako ang Kristo. Ako si Yahushua.
sa dating pangalan. Ako si Jesus na yung inuusig. Paano inuusig ang Kristo? Si Pablo, nang tawagin ay, sabi nga ay, hindi pa naman apostol. Di ba? Ibig sabihin, nang tawagin siya, ang Kristo yung nasa langit na eh. O, di ba? Bakit? Ano trabaho niya nun? Persecutor siya ng mga tagasunod ng Kristo. Eto na ngayon ang nangyari. Ang sabi niya, tumayo ka, pumunta ka sa lungsod. Tuloy natin, next slide. Ito. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Boses lang nadinig nila, tinig ng Kristo. Walang Kristo. Tumayo si Saulo. Pero pagmulat niya, hindi na siya makakita, nabulag siya. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Yahushua ng pangalay Ananias. Hindi ito yung asawa ni Sapphira. Nagpakita sa kanyang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias! Sumagot siya, Panginoon, bakit? Ha? Bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid. At doon sa bahay ni Judas, hindi ito si Judas Iscariote, ay hanapin mo ang taong taga Tarsus ng pangalay Saulo. Nananalangin siya ngayon at ipinakita ko sa kanya sa magitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Next slide pa. Ito pa. Ayan, self-explanatory na. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong yun, na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus. Binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo. Yan ang mga hintil. Di ba ang sabi, meron pa akong ibang mga tupa, hindi kasama ng mga Hudyo, sila ay mga hintil. Ito na. Ito na pala. Itong si Saulong dating mangusig, itong magiging kasangkapan pala para siyang magiging tangla o liwanag sa kahintilan. Sino yung mga hintil? Yung mga hindi Hudyo sa laman. Ang sabi sa kanila at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang paghihirap na dapat niyang daranasin para sa akin. Kaya pinuntahan niya si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito at pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. Sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Yahushua. Siyang nagpakita sa iyo sa daan nang papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Next slide. Mahaba ito eh. Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo. Nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at muling lumakas. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga tagasunod ni Yahushua. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Yahushua ang anak ng Diyos. Dating mang-uusig, ayaw sa kay Yahushua. Ngayon nangangaral na tungkol kay Yahushua. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Yahushua doon sa Jerusalem? Hindi ba naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Yahushua at dalhin sa mga namamahalang pare? Lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral at hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damascus nang patunayan niyang si Yahushua ang Kristo. Yan ang conversion. From being a persecutor, ay naging mangangaral siya ng Kristo. Kaya sinong isa sa magiging kasangkapan ng Kristo na Pangulong Pastol ayon sa Juan 10:16 na mangangaral sa kahintilan sapagkat ang Kristo'y nangaral lang sa mga Hudyo. Hindi siya nangaral sa kahintilan. May ginamit siya para matupad yung kanyang hula. Yang unang katuparan ay si Apostol Pablo. Nangaral siya sa kahintilan. Nagtaka maraming tao. Hindi ba yan ang manghuhusig? Pero ngayon nangangaral na ang Yahushua ang siyang Kristo. Alam naman natin, si Pablo pinatay. Di ba? Matindi ang pagkakapatay sa kanya.
Kung hindi beheaded, talagang mahirap yung kamatayan niya. So, ang tanong ay ito, akala ko ba ang pangangaral hanggang sa katapusan ng mundo? Aba, mayroon ding magpapatuloy. Mayroon ding magpapatuloy, mga kapatid, na mangangaral. Sinong magpapatuloy sa pangangaral? O di mayroon ding gagamitin ng Diyos na kasangkapan ng kanyang ituturo, Abrahamic faith pagdating sa Diyos. Iisa lang ang Diyos. Sa Pilipinas po, mga kapatid, nang ang ikatlong iglesia ni Kristo mula sa silangan, sa mga wakas ng lupa, sa mga pulo ng dagat ay lumitaw. Ang mga mangangaral noong protestante, ang mga Romano, ang ipinangangaral nila, Diyos na may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at silang tatlo, iisa sa pagka-Diyos. Ipaliwanag ninyo, paano ang Diyos ninyo naging isa, tatlo pala sila pag binila. May Ama, isang Diyos. May Anak, may pangalawang Diyos. May Espiritu Santo, pangatlong Diyos. Yan nga po ang misteryo. Ibig sabihin, hindi namin maipaliwanag. Ibig lang sabihin, pag hindi mo maipaliwanag, ang isang pananampalataya, hindi totoo. Ang sabi ng Kristo, Ama, dumating ng oras at ikaw ang Diyos, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay at ang iyong anak na iyong isinugo. Ang ipinakilala ng Kristo na Diyos ay ang Ama, siya'y isinugo, siya yung isang pastol, ayon sa 1:16, pero nung siya'y mamatay, ang kanyang layuning ipangaral sa buong mundo at sa lahat ng tao ay matutupad sa mga hintil. Ang unang ginamit ay si Pablo. Nang mamatay si Pablo, may ginamit din mula sa East. Kapatid na Felix Manalo. Kaya nga, ang katuparan ng propesiya ay double fulfillment. Multifaceted. Multi-fulfillment of the book of the prophecies, especially in the book of Isaiah, na maraming katuparan yan, mga kapatid. Di ba? Kaya nung mangaral ng kapatid na Manalo, ano po ang natupad? Atin pong basahin ito. Next slide. Ito pa sabi. Ayan. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ito kay Pablo. Pagdating sa pangangaral, bago natin asikasuhin yung kay Kapa Felix, ang sabi, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa magitan ng sariling dugo. Kaya dito, mga kapatid, may mababasa kayong iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo. Ano man ang katawagan diyan, ang tinutukoy diyan, lahat ng mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Kaya pagka sinabi po, nasugo, katulad ni Pablo, ang ipangangaral niya, buong layunin at plano ng Diyos. Hindi kalahati, hindi bahagya, buong plano ng Diyos. Sa iglesia na ating pinanggalingan, mga kapatid, kung hindi kulang, sobra. Di ba? Sumobra yung mga tuntunin Di ba? Magpanatang nakaluhod. Saan mo mababasa yung pinahirapang mga kapatid? Saan mo mababasa na ang pagsamba, tuwing pagsamba, may abuloy? Tama. Pero yung ikaw magtipon construction. Ayaw nga ng Diyos tumira sa bahay na gawa ng kamay ng tao Kaya ang sabi, matitigas ang ulo ninyo. Hindi ako tumitira. Yan pang idinagdag nila Layunin ba ng Diyos yun? Noon, templo. First temple, second temple. Doon yon, utos yon sa unang sa bayang Israel noon. Sapagkat doon sa loob ng templo sila nagsasagawa ng kanilang mga iba't ibang mga gawaing paglilingkod, burnt offering sa Panginoon Diyos. Nang dumating ang Kristo, kayo ng templo, ang tao ng templo, nagtatayo tayo ng templo, yun ang mga mananampalataya na bubuo doon sa sinabi ng Kristo, itatayo ko yung aking iglesia, samahan ng mga mananampalataya. Kahit saan dako ka man, kung ang pananampalataya mo ay tungkol sa Kristo, tama! Tagasunod ka ng Kristo.
ang sabi nila, pag hindi kayo kasama rito, hindi kayo maliligtas eh. Anong sabi ng Biblia? Aba, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ibig mong sumunod sa akin, ibig mong maging disipulo kita, itanggi mo yung sarili, pasanin mo yung krus, sumunod ka sa akin. Ang sinusunod naman ninyo, leader nyo na eh. Hindi na ang Kristo eh. Kaya pagdating sa panalangin, pinakamamahal namin si Chairman, basbasan mo. Hindi man lang binabanggit ang Kristo eh. Di ba? O hinihiling namin, yun lang. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Kristo. Ang pinasisikat yung kanilang leader eh, na ang Kristo ay, ika nga, na set aside na eh, na siyang tumubos, namatay para sa kasalanan natin. Pero ang kanyang pinasisikat, yung kanilang leader. Pag ba't mo ginagawa yun? Kasi pasya ng aming leader eh. Pasya ng tagapamahala. Ang tagapamahala maging sa hula ang Kristo. Siyang binigyan ng kapamahalaan eh, siyang namatay sa krus, mga kapatid. Kaya alam nyo, napaka-tricky na yung Satanas. Tricky ang mga tauhan niya. Magtuturo ng maganda, pagkatapos sisingitan naman ng kung ano-ano. Bayis, hindi nyo nahalata, mga kapatid, ang utos. Ano ang unang utos na may pangako? Talakad na pangako. Sabi ni Efeso, igalang nyo, mahalin nyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Nanay, tatay, igalang. Utos yan, sinusunod natin noon. Gaano ka-tricky yung ang kasangkapan ni Satanas? Aba, pinasama ang imahe ng ina. At yung utos na yon na may kalakip na pangako, nilabag na. Bakit? Pinatiwalag eh. Hindi man lang hinanap. Yan ba ang sa Diyos? Aba, hindi na. Ang sa Diyos ay mapagpakumbaba. Ang sa Diyos po ay handang makipagkasundo. Maya-maya, mamamatay na lang eh. Mamamatay naman tayo lahat eh. Hindi ka nakipagkasundo. Di ba? Ano ibig sabihin po niyan? Naliligaw na. Anong klaseng leader yan? Walang patnubay ng Espiritu Santo. Sapagkat ang may patnubay ng Espiritu Santo ay marunong magpatawad. Di ba? Marunong tumanggap ng tao na nagsisisi o marunong magpakumbaba. Ito, leader eh. Grabe ito eh. Pinakamamahal, very, very important person. Isipin ninyo. Very, very. Ayun, kakasakit ka ng very, very niyan. Bakit? Hindi mo malang sinaway yung paggawa. Doon sa bahagi noong Philippine Arena, tinanong ni Chris Aquino, ano naman ito? Itong nakasulat, VVV, VVIP. Yan po ay para sa aming leader. Very, very important. Ganun. Kung siya very, very important person, paano ang Kristo? Personal lang. Na hindi ba nyo alam yun? Ganun ka-tricky si Satanas, mga kapatid. Magtuturo, mahal na mahal ko kayo. Nako, ano lang ibig sabihin yan? Ililigaw na sila. Ngayon, mga kapatid, paano pinaliwanag ni Apostol Pablo ang pagiging tagasunod ng mga hintil? Maging tayo po sa huling araw, sapagkat mga hintil ngayon marami pa eh. Ito, basahin nga natin ito, itong huling talatang ito, mga kapatid. Itong basahin natin. Ayan, sa aklat ng Roma. Natisod ng mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo o sa Kristo, ibig bang sabihin, tuluyan na silang mapapahamak. Yung mga Hudyo kasi, ang iba, ayaw tanggapin ng Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo, ibig bang sabihin, tuloy na silang mapapahamak? Hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ng mga hindi Hudyo na maligtas. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Ngayon, kung ang paglabag at pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo sa buong mundo, kasi yung mga ibang Hudyo ayaw na sa Mesyas, ayaw maniwala sa Kristo na siyang Mesyas. So, nag-shift ngayon sa mga hindi Hudyo, mga hintil. Pero ang sabi ni Pablo, tuluyan na ba silang mapapahamak? Hindi! Sabi ni Pablo. Pero paano hindi? Ang sabi rito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga hindi Hudyo na magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Bakit? Ito, ngayon, kung ang paglabag at pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo o hintil sa buong mundo, gaano pa kaya kalaki ang pagpapalang maidudulot kung makumpleto ng buong bilang ng mga Hudyo na sasampalataya kay Kristo o sa Kristo. Ngayon,
ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Sabi ni Pablo sa mga hindi Hudyo. Mga hintil yan. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo. Kaya yung ginamit na kasangkapan ng Kristo na iisang pastor sa 1:16 ay si Pablo. Ang sabi niya, ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo, sa mga hintil, at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko Hudyo para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Sabi ni Pablo. Kasi Hudyo din naman yan itong si Pablo eh. Pero nung matawag siya sa pagsunod sa Kristo, mga kapatid, isinugo siya sa mga kaintilan. Tuloy natin nga. Next slide. Ito po, next slide. Ganito ang ating mababasa. Tuloy lang natin. Kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga Hudyo ang naging daan para makalapit sa kanyang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang maidudulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para ring muling binuhay. Mayahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganon rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganon na rin ang sanga nito. Ang mga Hudyo ay tulad ng isang puno ng ulibo, pinutol ang ilang mga sanga, at kayong mga hindi Hudyo o mga hintil ay tulad sa mga sanga na ligaw na ulibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Maliwanag yan. Hindi binabasa yan sa iglesia nung sila kasama pa natin. Para sa kanilang Israel ay sinumpa na ng Diyos. Sila na raw ang Israel. Yung iglesia ni Kristo. Alam niyo dito maliwanag. Atin pong, sabi nga paikli na lang, si Pablo isinugo sa mga hintil. Kaya yung ibang mga Hudyo na nagmatigas, ayaw tanggapin ang Yahusya bilang Mesiyas, nagbigay ng daan para yung mga hintil sa buong mundo ay magkaroon ng pagkakataong sumampalataya sa Kristo't maligtas. Diyan po ang sabi ng Biblia, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng ulibo, pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo, mga hintil, tulad sa mga sanga na ligaw ng ulibo, ikinabit bilang kapalit na sa pinutol ng mga sanga. Kaya nagkaroon tayo ng chance eh. Hanggat may langit at may lupa, may chance ang tao na maging kay Kristo, maging sangkap doon sa pananim ng Diyos. Yung ulibo, puno ng ulibo. Sa paano paraan? Kung makikinig sa aral ng Kristo, kaya hahanapin ninyo yung mga ngaral ng itinuturo, yung aral ng Kristo. Hindi yung aral nila, hindi yung kanilang biases, hindi yung kanila po na mga aral na kung tawagin natin ay si Jesus. Kung ano yung gusto, yun ang gustong ituro sa tao kahit na hindi mababasa sa Biblia. Kaya mga kapatid, tayo'y sumasampalataya na itong ating po nakahalalang ito ay nagmula sa Diyos. Hindi tayo Hudyo, pero tayo naging sangkap. Tayong naging kapalit ng mga Hudyo sapagkat yumakap tayo. Kinilala natin ang Yahusya bilang siyang ulo ng tunay na samahang itinatag niya. Kinilala natin ang Diyos na si Yahuwah na siyang iisang tunay na Diyos. Pero huwag tayong magmamalaki. Kaya yan ang nangyari. Pagka ikay nagyabang, pagka ikay naging arrogante, ikaw na nagkaroon ng tsansa na maging sangkap o maging bahagi noong sangang ligaw, naging kapalit na mga sanga na pinutol, naging sangkap ka, naging tagasunod ka ng Kristo, baka ikay alisin ka rin. Eh kung yung original inalis, ikaw pa nakapalit lang. Kumbaga, hindi naman ikaw ang pinaka, sabi nga, sikat o ikaw ang pinaka tanyag, tapos itinatanyag mo sarili mo. Ang tanyag, ang Kristo, ang dapat nating itinanyag ang ating Panginoong Yahusya, hindi ang ating sarili. Kaya sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ang nagtanim at ang nagdilig. Hindi importante o mahalaga, kundi ang Diyos. Ang Kristo na isinugo ng Diyos ang mahalaga. Kaya ang ibang mga tupa ng Kristo, yan ang mga hintil na ang Kristo ang iisang pastol nang siya umakyat sa langit. Ang ginamit na kasangkapang una, si Pablo. Nang mamatay si Pablo, nagpatuloy ang pangangaral
merong ginamit na kasangkapan. Sumasampalataya tayo, ang kapatid na manalo. Pero hindi ang kapatid na manalo ang Kristo. Hindi ang kapatid na manalo ang ulo ng iglesia. Ang kapatid na manalo ang ginamit na isa sa kasangkapan. Siya'y ika nga ay tagapangaral. Siya'y ambassador. Siya'y isinugo. Siya'y katuwang. Siya'y katulong. Hindi siyang ulo ng iglesia. Ang si chairman, hindi ulo ng iglesia. Si kapatid na Eduardo Eranio Manalo, hindi ang ulo ng iglesia. Ang ulo ng iglesia, ang Kristo, kaya siyang dapat sundin. Pero ang ginagawa nila, kung anong gusto ng tagapamahala nila, sunod-sunuran sila. Mamulat naman sana kayo bago mahuli ang lahat. Darating kasi ang panahon, makukumpleto ang bilang ng mga hintil. At pag nakumpleto ng bilang ng mga hintil, tapos na ang tsansa ng tao na siya po ay makasama sa rapture o sa unang pagkabuhay na maguli kung datnan siyang patay. Makasama siya sa mga taong buhay na darat ng maliligtas sa isang kisang matay babaguhin. Kaya tayo nananalig, mga kapatid, ng buong puso ang ating pananatili sa ating pagsunod sa aral ng Kristo, pananatili bilang tao, mga lingkod ng Diyos na may pag-asa sa kaligtasan. Tumayo kayo at yan pong ating ipananalangin, mga kapatid. Ating pong hilingin sa Ama na tayo kanyang patnubayan. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa lahat ng katotohanan ito. Pinakikita mo sa amin ang liwanag ng mga aral mo, ang buong plano mo, ang buong layunin mo, na ito po ang amin po na napag-aralan. Salamat po, pinupuri ka po ng aming mga puso. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Lamang malungkot din kami sapagkat marami sa aming mga kapatid, mga kaibigan, mga kadugo, mga mahal sa buhay ay hindi po man lang nakikinig. Tinatakwil nila kami, ayaw nilang pakinggan, hindi naman kami nagtataka sapagkat ang Kristo man ay itinakwil ng mga sarili niyang kababayan. Maging ang mga apostol noon ay ganun din. Marami kang tinawag, kukunti ang pinipili mo. Sila ang mga lingkod mong mga nanindigan sa pagsunod sa panig mo. Ilan man ang bilang nila, hindi mahalaga ang bilang. Ang mahalaga yung pagsunod. Sapagkat Ama, iyon ang iyong kinalulugdan. Inihiling namin habang may pagkakataon pa po na sana naman buksan nila ang kanilang mga pag-iisip. Makinig sila, huwag silang magdamdam. Totoo ang katotohanan, minsan ay masakit pakinggan. Pero kung ito'y uunawain namin, iintindihin, mamumulat kami sa katotohanan at aming mayakap ang aral na totoo na siyang maghahatid sa iyo ng kaluwalhatian at magbibigay sa amin ng kapanatagan. Ano man ang mangyari sa mundo, magiging panatag kami sapagkat alam namin kami nasa tamang daang paglilingkod sa iyo. Purihin ka namin ang aming kaluluwa. Sinasamba ka ng aming mga puso. Aming inilalakip sa panalangin namin. Ang mga kapatid naming mga naroon sa mahirap na lugar. Mga kapatid na inuusig. Mga kapatid na may mga karamdaman. Ama, maawa ka po sa amin. Dugtungan mo pa ang aming buhay upang kami patuloy pang makaluwalhati, makapagbigay puri sa iyong pangalan. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Gawin mo kaming matiisin. Gawin mo kami amang mananampalataya upang anuman ang dumating pa, matuto kaming manghawak sa iyo sapagkat hindi mo kami pababayaan hanggat kami sumusunod sa iyo. Umaasa kaming lubos, tinanggap mong aming panalangin, binasbasa ng mga lider ng mga bansa sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Pasensya na kayo mga kapatid, napahaba tayo at nandiyan po ang ating pong offering. Ang sabi po dyan, you can give your offerings through QR code, website, and through the reminders on Facebook. At patuloy natin ipinapanalangin ang mga leader ng mga bansa, ang lahat ng mga tao po sa buong mundo para magkaroon pa ng kapayapaan. Umaasa kami na yan po ay maliwanag sa atin. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin